Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga magiliw na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lawrence. Isang matandang binata na probinsyano. Isa po akong magsasaka mula sa lalawigan ng Leyte. Katulad ng iba, gusto ko ring magbahagi ng nakakatakot na karanasan na totoong nangyari nung ako ay nasa edad 25 taong gulang pa lamang. Panganay ako sa 6 na magkakapatid. Bata pa lang ay namulat na kami sa isang mahirap na pamumuhay. Magsasaka ang aking mga magulang at ang hanap buhay na yon ay hindi sapat sa aming pamilya para magkaroon kami ng sapat na pagkakakitaan. Sa edad kong 12 taong gulang, madalas ako na ang kasama ni tatay sa pagtatanim sa bukid. Lahat ng trabaho sa bukid ay natutunan kong gawin. At kahit na hindi ako nakatapos ng high school dahil sa kahirapan ng aming pamumuhay, sumapit na ako sa edad na 19 na taong gulang noon pinili ko na lang manatili mag-isa sa bukid. Doon sa aming munting kubo na nagsisilbi naming pahingahan kapag nagtatanim kami, o hindi kaya ay nag-aani ng aming pananim doon. Mag-isa akong nanirahan at lalo ko pang sinipagan ng pagtatanim ng mga gulay at mais. May paunti-unti noon ay sinubukan ko din mag-alaga ng mga alagang hayop kagaya ng mga manok at bibe. Sa umpisa ay nakakapanibago ang sobrang payapa at tahimik ang paligid. Tanging mahuni lang ng ibon ang aking naririnig noon. May ilan pa nga noon na nakapagtanong kung hindi ba daw ako natatakot na mag-isa dahil wala man lang akong kapitbahay. Masyado ding madilim tuwing gabi dahil wala pang kuryente noon. At medyo malayo na ito sa baryo na aming tinitirahan. Tanging gasera lang ang nagsisilbing liwanag sa aking munting kubo tuwing gabi. At ang aking maamong aso na si Bibo ang tangi kong kasama. Bata pa lang ako, may mga haka-haka na akong naririnig sa lugar namin mula sa mga matatanda tungkol sa mga aswang. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Lalo pat hindi naman ako nakakaranas o nakakakita ng aswang. Mabilis na lumipas sa mga araw, buwan na taon. Mag-6 na taon na akong naninirang mag-isa doon sa bukid. Kahit papano ay napalago ko din ang aming sasakahan at napadami ko rin ang aking mga alagang hayop. Nagkaroon na ako ng mga baboy at kambing, kung kaya't dito ko na talaga binuhos ang lahat ng oras ko. At sa ganitong paraan ay makakatulong ako ng maayos sa pamilya, lalo na sa mga kapatid ko, para makapagpatuloy sila sa kanilang pag-aaral. Isang gabi, maliwanag ang buwan. Maaga akong nakatulog dahil sa masyado akong pagod sa maghapong gawain ko sa taniman ng mga mais. Sa wari ko ay mag-aalas 10 na ito ng gabi nang magising ako sa mahinang katok mula sa pintuan ng kubo. Maging ang alaga kong aso na si Bibo na siyang katabi ko sa pagtulog ay tumatahol na rin sa harapan ng pinto. Nag-aalinlangan pa sana akong pabuksan ng pinto dahil wala naman akong hinihintay na bisita, lalo na sa mga oras na yun na halos kalagitnaan na ng gabi. Pero patuloy pa rin ang pagkatok sa pintuan. Kung kaya't nakaramdam ako ng takot kahit papano. Kinuha ko ang nakasabit kong itak mula sa dingding ng aming kubo. Hawak-hawak ko ang itak bago ko biglang binuksan ang pinto nun. Pero nagulat ako nang nakita ko ang isang babaeng balingkinita ng katawan. Maganda at mahaba ang buhok. Nanghihina ito at naghahabol ng hininga habang nakasalampak sa labas ng pintuan. Duguan ang kanan niyang tagiliran na kumakalat sa suot niyang damit nun. Halos hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko ng mga oras na ito. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagsusumamo na tila ba nakikiusap at nagmamakaawa na tulungan ko siya. May mga bagay pa sana akong gustong itanong sa kanya pero bago ko'y masabi, ay biglang bumagsak na ang babae sa harapan ko. Kung kaya't wala na akong magawa pa kundi buhati na lamang ang dalaga para maipasok sa loob ng kubo. May sugat ang babae mula sa kanyang tagiliran. Pero hindi naman ito gaanong malalim at malaki.
Mababaw lamang ang sugat kaya nilinisan ko na lang. Kaga namang nagkamalay ang babae at doon ko na siya nakausap ng maayos. Agad ko itong binigyan ng mainit na gatas habang hinihintay ko pang maluto ang konting lugaw na niluluto ko para sa kanya. Wala na kasi ako natirang pagkain ng mga oras na yun eh. Ayon sa babae, Benigna ang kanyang pangalan. Nasa edad 23 gulang pa lamang ito. Ayon sa mga isinalaysay sa akin, wala na siyang pamilya. Ayon pa sa kanya na lumayas siya sa malupit niya mga amo mula pa sa kabilang bayan. Sa umpisa, parang naguluhan din ako sa mga isinasalaysay niya. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Lalo na't nangangailangan siya ng tulong ng mga oras na ito. Siya nga pala, paano ka nagkaroon ng sugat sa tagiliran? Tanong ko sa kanya. Ayon sa kanya ay nagkaroon ito ng sugat dahil nagkasakitan pa sila ng malupit niyang among babae. Kaya daw siya tumakas kasi natatakot siya na baka tuluyan siyang patayin. At yun na nga, napadpad siya doon sa kubo. Alam mo Sir Sat, kung iisipin mo napaka-imposible yun dahil malayo ng bukid na aking kinaroroonan. Pero hinayaan ko na lamang. Pagkatapos kong pakainin ng lugaw ang dalaga, hinayaan ko na muna siyang makapagpahinga at makatulog. Alam kong pagod na pagod ito at kailangan niya talaga na makapagpahinga ng mga oras na yon. Sumunod na araw, siguro'y mag-aalas 4 ng umaga. Bumaba ako sa munting kusina. Yun na kasi talagang oras ng aking pagising. Nasanay na ako sa ganong oras. Agad akong nagsalang ng mainit na tubig. Natutulog pa ng mga oras na yun si Benigna. Pero hindi nagtagal ay nagising na rin siya at sumunod na sa akin sa kusina. Tamang-tama lang dahil kumukulo na ang mainit na tubig nun. Sakto lang para makapagkape na. Hindi masyadong palakwento ito. Matipid magsalita. Hindi din siya makatingin sa akin ng diretsyo na mga oras na yon. Inisip ko na lang na naiilang ito o hindi kayo nahihiya kaya hinayaan ko na lang muna. Dahil marami pa akong gawain sa bukid noon. Kung kaya't nagpaalam ako sa kanya pagkatapos naming mag-almusal. Tanghali na nang umuwi ako sa kubo. Natuwa ko at nagluto si Benigna ng aming tanghalian. Gulay ito. Yun lang kasi ang meron sa tanim ko sa paligid. Masarap magluto si Benigna. Sa unang beses na natikman ko ang luto niya, pakiramdam ko ay nakuha na niya kaagad ang loob ko. Habang kumakain kami, tinanong ko sa kanya kung hanggang kailan siya mananatili sa kubo. Huwag mo sanang masamain, Benigna. Hindi rin kasi maganda tingnan na nagsasama tayo ng tayong dalawa lang, na hindi naman tayo magkaano-ano. Nakiusap siya sa akin na wala siyang ibang mapupuntahan. At kung pwede ay bigyan ko pa daw siya ng pagkakataon na manatili sa kubong yon. Ayon sa kanya, hindi daw siya magiging pabigat. Kung kaya't wala akong nagawa dahil naawa na rin ako sa kanya. Sa madaling salita, hinayaan ko na lamang ito na tumira sa kubo. Sa loob ng ilang araw na pananatili niya sa kubo ay totoong ang hindi siya naging pabigat. Lalo pang ang gumaan kahit papaanong pamumuhay ko. Marunong makisama si Benigna. Sanay ito sa mga gawaing bahay. Naging malinis ang aking kubo sa loob at labas. At siya na rin ang nagkukusang magluto ng aming pagkain. Pati mga damit ko, inaasikaso niya. Siya ang naglalaba at naghahanda ng aking mga pangangailangan sa pagpunta sa bukid nun. At dahil hindi ko siya pwedeng itago kay nanay at tatay, kung kaya't nagpa siya akong ipakilala si Benigna sa pamilya. Nangyari ang pagpapakilala ko nung unang araw na makita siya ni nanay at tatay na kasama ko sa kubo nun. Nagulat sila. Ayon sa kanila ay biglaan daw ang pagkakaroon ko ng asawa. Ayon pa sa kanila na hindi ko man lang sinabi sa kanila na may nobya man lang ako. Pero ngayon makikita nila na may kinakasama na akong babae. Magpapaliwanag pa sana ako ng maayos pero naisip ko mahaba yung kwento kapag ginawa ko kung kaya't
minabuti ko na lang nasakyan kung anong iniisip nila. Sinabi ko sa kanilang kami na nga ni Benigna at siya na ang gusto ko makasama sa buhay. Siyempre nagulat sila pero wala na silang magawa dahil nakita nga nilang kasama ko na sa kubo si Benigna. Nangatwiran na lamang ako sa kanila na nakilala ko ito nang minsang pumunta ako sa bayan. Alam kong naguguluhan pa rin ang mga oras na yun yung mga magulang ko. Pero minabuti kong iwasan na lamang muna ang mga pagtatanong nila. Bago pa mangyari yun ay napag-usapan na rin namin ito ni Benigna dahil alam kong hindi hahayaan ni nanay at tatay ang magsama kami sa aking kubo. Lalo na kung walang malalim na dahilan. Nagkunwari na rin si Benigna na magkarelasyon kami at gusto na talaga naming magsama. Alam kong marami pang katanungan ang nasa isip ni nanay at tatay. Pero pinili na lamang din nila ang manahimik. Nirerespeto nila ang aking desisyon. Sa halip ay narinig ko kay nanay na sinabi niyang mga katagang, Mabuti at may makakasama ka na rin dito. Pero sana ipiliin niyo muna yung mag-ipon bago kayo magkaroon ng anak ha. Mahirap ang mga anak na walang ipon. Kayo din, mahihirapan kayo. Mabilis na lumipas sa mga araw. Mag-iisang linggo nang kasama ko sa kubo si Benigna. Wala naman akong naging problema sa kanya. Magkasundo naman kami sa lahat ng bagay. Hanggang sa isang araw, nararamdaman ko na unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Ilang linggo na ito noong nasa kubo nang mapagtanto kong gusto ko na siya. Hindi lang basta pagkakagusto. Basta sobra pa dun. Siguro ay masyadong mabilis pero naisip ko na parang hindi naman imposible. Lalo na't kaming dalawa lang magkasama sa isang kubo nun. Nilakasan ko ang loob ko. Hanggang sa isang araw. Pagkatapos naming mag-amusal ay nagtapat ako kay Benigna ng tunay kong damdamin para sa kanya. Sa umpisa, nakita kong nagulat siya. Ayon sa kanya ay bago lang kami nagkakilala at hindi ko pa siya lubos na kilala nun. Gayunpaman, sinagot niya ako sa mismong araw na yon. Sa madaling salita ay nagkatuluyan kami. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ako ng kasintahan. Lalo kong inalagaan si Benigna. Ibinigay ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Ganun din siya. Mas lalo niya akong inalagaan. Naging masaya kami. Nagkaroon ng kulay ang aking buhay na dati ay puro trabahong bukid lang ang inaatupag. Nagtulungan din kami para sa aming pagsisimula. Nagsimula kaming mamuhay bilang tunay na mag-asawa at nangarap ng sabay para sa pamilya na aming bubuin. Inalok ko siya ng simpleng kasal pero tumanggi ito at ayon sa kanya, masyado pa umanong maaga sa bagay na yon. Huwag daw naming madaliin ang mga bagay-bagay. Darating din umano ang araw na ikakasal kami. At gusto niya umano na sa araw na yon, kilala na talaga namin ang isa't isa. Napagtanto ko naman na tama siya. Sumunod na lamang ako sa gusto niya. Ang mahalaga ay magkasama kaming dalawa noon. Binago ni Benigna ang takbo ng buhay ko. Simula nang dumating siya sa kubo, doon ko na magtanto na iba talaga ang pakiramdam nang may makakasama ka sa buhay. Sa tagal ng panahon na ako lang mag-isa sa bukid at sa aking kubo ay noon ko lang naramdaman ang tunay na saya. Ibang-iba kaysa dati na sa bawat pagod na aking nararamdaman may isang Benigna na pumapawi ng aking pagod. Sa araw-araw at gabing kasama ko siya. Pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon, may mga pangyayaring sunod-sunod na naganap sa bukid. Ilang buwan na noon nakasama ko si Benigna sa kubo. Isang umaga ay nagising kami na nabawasan ang alaga naming mga kambing. Nakita ko ang isa sa kambing na nakahandusay sa lupa at wala na itong buhay. Ang masaklap pa, wala na ang lamang loob nito at ibang parte ng katawan. Hindi ko maisip kung sino o anong uri ng hayop ang may gawa sa pagpatay ng aking alaga pero hindi ito ang unang beses na nangyari. Nasundan pa ng ilang ulit na pagpatay.
Halos panghinaan na ako noon ng loob dahil sa mga nangyari sa mga alaga ko. Ayon kay tatay at ng iba pang mga nakakita sa uri ng pagpatay sa aking mga alaga, parang aswang umano ang umaatake sa aking mga alaga noon. Sinabi nila na hindi yun gawain ng kung sino-sino lang o ng mga ligaw na hayop lang. Lalo na't wala naman akong kaaway para gawin yon sa aking mga alaga. Sa bawat lungkot at pagkadismaya na nararamdaman ko, inaalalayan ako ni Benigna. Patuloy na pinapalakas ang loob ko. Isang araw, kinausap ako ni tatay ng masinsinan. Ayon sa kanya ay gusto niya na kaming dalawa lang. Kasalukuyan noon na nagtatrabaho kami sa bukid. Tinanong niya sa akin kung gaano ko ba kakilala si Benigna. Wala ka bang napapansin na kakaiba sa kanya, anak? Mahinahon na tanong sa akin ni tatay noon. Napakunot ang noo ko at nagtataka. Napailing sa tanong niya. At nagulat pa ako kung bakit niya yun na itanong. Sabi ko wala. Maayos naman kaming nagsasama. Sinabi ko kay tatay na mapagmahal at maasikaso si Benigna sa akin, kaya wala na akong masasabing iba tungkol sa kanya. Pero marina kong sinabihan ni tatay, kilalanin ko daw siyang mabuti. Ugaliin ko umano ang maging mapagmatyag sa kanya mga kilos. Ayon sa kanya ay mas mabuti na raw na lagi akong handa at nakakasigurado. Naguguluhan ako sa mga sinabi ni tatay pero mas pinili ko na lang ang manahimik para wala nang marami pang pag-usapan. Pero nang gabing yon, habang nakahiga na kami ni Benigna ay bigla na lamang may gumugulo sa isipan ko. Inisip ko ang mga sinabi ni tatay tungkol sa kanya. Napaisip ako at napansin yun ni Benigna. Nagtanong siya kung may bumabagabag sa akin noon. Sabi ko wala. Na iniisip ko lang yung mga nangyayari sa mga alaga ko. Minabuti ko ring sabihin sa kanya na matulog na kami. Kinabukasan agad kong tiningnan ang aking mga alagang hayop. Kumpleto sila. Pagkatapos noon ay bumalik ako sa kubo. Saktong nakahanda na ang aming ulam sa agahan at mainit na kape sa lamesa. Habang si Benigna naman ay patuloy sa pagsasangag ng kanin para sa almusal namin. Napangiti ako. Napansin ko na tumataba na ako noon. Iba talaga pag magaling mag-alaga ang kasama natin sa buhay kako. At dahil masarap magluto si Benigna kaya lagi akong magana sa pagkain. Masarap kasi talaga. Kahit na napapansin ko na may kulang sa sangkap ng kanyang pagluluto noon. Pero hindi ko malaman kung ano Napansin kong hindi din siya mahilig sa mga ginisang lutuin. At kung gigisa man, ay hindi siya gumagamit ng bawang. Ayon sa kanya ay maselan ang kanyang balat at may allergy sa pangamoy. Kung kaya't hinayaan ko na lamang ito. Oras na ng aming almusal noon at tinalalayan ko siyang umupo sa aming harapan. Nakahanda ang lahat sa mesa. Sinangag na kanin, adomong manok. Pero sa hindi ko malamang dahilan, sa unang pagkakataon na yon ay nagtagpo ang aming mga mata. Nagkatitigan kami ng malapitan. Iiwas pa sana siya pero huli na. At sa pagkakataon na yon, meron akong napansin sa mga mata niya. Nakita ko ang sarili ko sa mga mata niya. Yun nga lang, pabaliktad yon. Biglang kumabog ang dibdib ko ng mga sandaling ito. Bata pa lamang ako ay naririnig ko na sa mga matatanda ang tungkol sa mga ganitong palatandaan. Isa sa mga palatandaan sa pagiging baliktad ng imahe ng tao sa mga mata na pagmamay-ari umano ng isang aswang. Nung nakita kong baliktad ang refleksyon ko sa kanyang mga mata, kinutuban ako noon. Pero pinilit kong magpakatatag at huwag magpahalata. Naisip ko rin na isa ding palatandaan ang pagiging maselan niya sa bawang. Ramdam ko na hindi talaga maganda ang pakiramdam ko ng mga oras ngayon kaya simula noon ay doon na ako naging maingat sa lahat ng kilos ni Benigna.
Ultimo ang pagluto ng pagkain namin. Sinusubaybayan ko. Magulo ang isipan ko dahil ayaw kong isipin kung ano talaga ang totoo. Kasi 'di ba, buhay pa rin naman ako nun eh. Hindi nga ako naging aswang. Pero kailangan kong malaman, kahit na ang kapalit nito ay masasaktan at mabibigo ako nun. Ganun pa man ay patuloy ko pa rin pinapakitunguhan itong si Benigna ng maayos. Sa kabila ng aking mga pagdududa sa kanya, tahimik kong ipinagdarasal na sana'y mali ako. Iniisip ko na hindi ko kakayanin kung talagang ang aswang siya. Hindi ko na maisip kung ano yung gagawin ko kapag napatunayan kong aswang ito. Alam ko kasi sa puso ko na mahal ko na siya. Pero kailangan kong magpakatatag para malaman ko kung ano talaga ang totoo tungkol sa pagkatao niya. Hanggang sa isang gabi, nagkunwari akong matutulog ng maaga. Sabi ko pagod na pagod ako sa taniman. Maaga ko siyang niyaya na matulog nun. Pero ang totoo ay hindi ako makatulog ng gabing ito. Balak ko siyang bantayan. Pero nabigo ako dahil buong gabi din siyang natulog sa tabi ko nun. Ni hindi ko naramdamang bumangon siya para umihi o ano paman. Kinabukasan kagaya ng dati ay nakasanayan kong maagang gumising si Benigna para magluto ng aming almusal. Pero hindi pa rin natatapos ang pagdududa ko sa kanya. Iba kasi talaga ang pakiramdam ko. Kaya naisip ko na patuloy ko pa rin siyang mamanmanan sa kanya mga kilos at ginagawa. Lalong-lalo na sa gabi. Kaya nang sumunod na gabi, ganun pa rin ang ginawa ko. Mas naging mapagmatyag ako at pinigil ko ang sarili na makatulog. Hanggat maaari ay pilit kong nilabanan ang aking antok. Pero sa ikalawang pagkakataon na yon, bigo pa rin ako. Walang nangyari sa buong magdamag kundi natulog lamang si Benigna. Kaya napaisip ako noon na baka nga nagkamali lamang ako. Pero naisip ko rin na kung paano mga napansin kong palatandaan na hindi siya normal, di ba? Pero magpaganon pa man, alam kong mali pa rin ang mambintang. Hindi din naman ako naniniwala sa mga ganitong nilalang nung una eh. At hanggat hindi ko napapatunayan na aswang ito, wala akong dapat ikabahala. Inisip ko na muli na lamang akong mag-focus sa pagtatanim sa bukid at sa mga alaga naming mga hayop. Napagtanto ko na hindi nakakabuti sa aming pagsasama kung patuloy kong pinagdududahan si Benigna. Lalo na't hindi na ito iba sa akin. Nagsasama na kami. Ang buong akala ko ay patuloy ng magiging maayos ang lahat. 2 linggo na ring tahimik ang bukid at wala na ring mga karumal-dumal na nangyayari sa mga alaga ko at sa iba pang mga hayop na naroroon. Pero isang gabi, hindi ko inaasahan na masasaksihan ko ang isang pangyayaring nagpabago mismo sa buhay ko. Nagising ako noon bandang 11:00 ng gabi dahil nakaramdam ako ng matinding uhaw. Nagulat ako dahil sa pagdilat ko ng mga mata, wala si Benigna sa tabi ko. Iniisip ko na dapat mahimbing na ang kanyang tulog ng mga oras na yon. Kaagad ko siyang tiningnan sa kusina pero wala siya doon. Hindi ko siya nakita kung kaya't binuksan ko ang aming bintana sa pagbabaka sakaling baka nasa labas ng kubo ito. Nagkataong maliwanag at bilog ang buwan ng gabing yon, kaya kitang-kita ko ang paligid. Sa hindi kalayuan ay may natanaw akong naglalakad na isang babae. Mahaba ang buhok nito at kahit nakatalikod ito at medyo may kalayuan, ay nakikilala ko pa rin ito. Siyempre yun ay walang iba, kundi si Benigna. Dali-dali akong lumabas ng kubo at sinubukan kong habulin at sundan siya. Na noon ay para bang wala ito sa sarili habang naglalakad. Inisip ko na tawagin siya pero hindi ko magawa. Wala man lang akong nabitbit kahit man lang itak na pwede kong gamitin bilang sandata kung sakaling may mangyaring hindi maganda. O hindi kaya ay may gagawin na hindi kaaya-aya si Benigna noon.
hanggang sa may nadaanan akong sanga ng kahoy na nakabaon sa lupa. Sa wari ko ay ibinaon yon doon para matalian ng lubid ng kalabaw ng kung sino man ang magpapastol. Sinikap kong bunutin ang sanga na ito at doon ko napagtanto na kulang-kulang kalahating metro ang haba ng sanga, na halos kasing laki ng braso ko. Matalas din ang matulis nitong dulo na sadyang tinaasan ng kung sino man ang nagmamay-ari ng sangang yon. Yun ang binitbit ko habang sinusundan si Benigna, na noon ay nasa ibabang bahagi na ng burol kung nasaan ang kinaroroonan ng aking kubo. Dahil sa kanyang tinatahak na direksyon, batid kong patungo ito sa kapatagan kung saan naroroon ang mga kabayan. Patuloy ko siyang sinundan hanggang sa nakarating na ako sa bukana ng bundok. Naaaninag ko pa rin si Benigna na noon ay may kalayuan ng agwat ng kanyang paglalakad. Napakabilis niya. Wari ko ay hindi na nakasayad ang kanyang mga paa sa lupa. Hanggang sa nakarating na ako sa bukana ng patag na lugar. Tuloy-tuloy pa rin si Benigna sa paglalakad papunta sa kabayan. Pero nang susundan ko pa sana si Benigna, ay biglaan na lamang may humila sa akin nun. Sisigaw pa sana ako sa takot pero nakita ko na si tatay pala yun. Sinenyasan niya ako na manahimik kung kaya't napigilan ko ang pagsigaw. Huli ko nang napansin na nakasunod din pala sa likuran ko ang alaga kong aso na si Bibo. Simula kasi nang tumira sa bahay si Benigna, hindi na nanatili sa kubo si Bibo. Umaaligid lang sa bahay. Tahimik namin sinundan ni tatay si Benigna. Hanggang sa ilang sandali lamang ang lumipas ay nakarinig kami ng mga pag-alulong ng mga aso. Pero ang alaga kong aso, tumakbo palayo sa amin at sa kabilang bahagi ng daan ito malulong. Kinakabahan ako na nag-aalala sa kung ano na ang ginagawa ni Benigna. Hindi nagtagal ay nakarinig kami ng huni ng kakaibang hayop. Ang huni nito ay hindi mahina pero hindi din ganon kalakas, Sir Seth. Bagay na sinabi ni tatay na patunay hindi umano na nasa paligid lamang ang nilalang. Hanggang sa nakarinig kami ng pag-atungal ng kakaibang hayop na animoy nasasaktan. Nagmula ito sa kabahayan hindi kalayuan sa aming kinaroroonan. May kakaiba mang tunog pero nakilala ko pa rin ang tinig ni Benigna. Humihiyaw ito palayo at may humahabol sa kanya ng mga kalalakihan. Ang nakapagtataka lang ay ang boses lang ni Benigna ang aking naririnig pero hindi ko siya nakikita. Na mga sandaling ito ay gusto ko sanang umuwi sa kubo ko sa bundok pero pinigilan ako ni tatay. Batid namin na sa bundok ang direksyon ng pagtakbo niya. Naisip ko na baka umuwi ito sa kubo at wala ako doon. Nagdadalawang isip ako sa kung ano ang aking gagawin. Ang sabi ng puso ko, kailangan ni Benigna ng tulong ko. Pero yung isipan ko naman nagsasabi na mapapahamak ako kapag umuwi pa ako sa kubo namin. Si tatay ay pinilit na ako na umuwi sa bahay namin mag-anak ng mga oras na yon. Dahil doon ay wala na akong magawa kundi ang sumama na lang kay tatay sa pag-uwi. Pagdating namin sa bahay, doon ko lamang namalayan ang oras na nasa 2:00 na pala. Nagpalit lamang ako ng damit. Hindi ko na nagawa pang maglinis ng katawan dahil hindi na ako pinayagan pa ni tatay. Dahil sa pagod kong kaya't kaagad din akong nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan ay doon lang namin nalaman na sinugod ng aswang ang bahay ng isang buntis na malapit ng mga anak. May albularyo na naroroon sa bahay ng buntis kung kaya't napigilan niya ang nilalang. At ayon pa sa sabi-sabi ay natamaan niya ng matindi ang aswang na ito. Nang umaga din yun ay dinala ko ni tatay sa kakilala niyang albularyo. Sinuri ako ng manggagamot para malaman kung nahawaan ba ako ng pagiging aswang ng nakasama kong babae sa kubo. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman ko na hindi naman pala. Mabuti na lang at hindi ka pinagtangkaan ng aswang . Pinatira mo pa sa kubo mo kaya maswerte ka pa rin. Magmula noon ay hindi na ako pinagyagan ng magulang ko na manirahan pa sa kubo na nasa bundok. At para wala ang anumang nilalang kung sino man na makakapanatili sa kubo ay
Sinira ito na ito ng tuluyan ni tatay. Nawala na lamang na parang bula si Benigna simula nang nangyari ang aking nasaksihan. Samantalang ako naman ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na makapag-asawa. Natatakot ako sa isipin na baka mamaya isang aswang ang makilala ko at magiging asawa. Ayoko nang maulit pa ang nangyari sa una kong kasintahan. Sa babaeng pumasok sa bahay ko na sugatan.